Ngayong araw sa Papa Dudut Stories, hindi madaling ibigay ang tiwala sa isang tao lalo na kung ilang beses na tayong niloko at nasaktan. Pero hindi rin kasi pwedeng habang buhay na lang tayong makulong sa takot na baka tayo ay muling maloko at masaktan sa huli. Dahil ang maiwan at masaktan ay madalas na talagang kadikit ng kwentong pag-iibigan. Nasa sa atin na lamang kung paano tayo muling babangon at magbubuo ng tiwala para sa bagong tao na papasok sa ating buhay. Dear Papa Dudut, mahirap masabi kung kailan ba tayo magiging bida sa isang kwento, lalo na sa totoong buhay. Minsan kasi akala natin tayo na ang bida, pero ang totoo ay extra lang pala tayo. Isang magandang araw sa inyo Papa Dudut at sa lahat ng mga listeners ninyo sa inyong programa online. Ako nga pala si Kyla, 27 years old at taga Caloocan. Nagtatrabaho ako bilang isang supervisor sa isang department store dito lang din sa amin. Sa totoo lang, medyo nakakainis din ang kwento na ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Paanong nakakainis? Hayaan niyong simulan ko ang lahat sa kwento namin ng best friend ko na si Peter. Nakilala ko siya noong nasa second year college kami. Pareho kasi kami ng kurso at irregular student. Kaya naman madalas kaming dalawa ang magkakasama. Mas lalo kaming naging close noong nasa third year na kami. Kami rin kasi ang laging partner sa mga research and projects. Bukod nga po sa pag-aaral at pamilya ay marami ring nakwento si Peter sa akin tungkol sa sarili niya. Pati na rin ang tungkol sa toxic na relationship nila ng long-time girlfriend niya na si Myra. Hindi kasi siya ang priority ni Myra, kung hindi ang pag-aaral at ang pagsasayaw nito. Hindi rin kasundo ni Myra ang mga magulang ni Peter dahil medyo wild itong kumilos at manamit. Ewan ko ba kung ano pang nagustuhan ni Peter sa babaeng yon. Kahit madalas silang nag-aaway, kahit si Myra ang mali ay si Peter pa rin ang habol ng habol sa kanya. At ang papel ko naman sa buhay ni Peter noon ay tagapakinig at tagapayo ng mga hanas niya sa buhay at sa girlfriend niya. Yun naman kasi talaga ang role ng isang best friend, hindi ba? Tagasalo ng mga hinanakit ng best friend niya. Kaya yun ang palagi kong ginagawa kay Peter, Papa Dudut. Lalo na kapag nag-aaway silang dalawa tungkol sa pamilya ni Peter. Bakit kasi hindi mag-adjust ng konti yang si Myra para sa pamilya mo? Lalo na kung alam naman niya na medyo conservative ang mama mo. Sana kapag may mga lakad kayo, habaan niya ng konti ang palda niya o kaya bawasan niya ng konti ang pula ng nguso niya. Suggestion ko nang ikwento sa akin ni Peter ang naging pagtatalo nila ni Myra. Niyaya niya raw kasi si Myra sa isang family gathering pero ayaw nitong sumama kasi lagi raw pinapansin ng pamilya niya ang makeup at ang maikling suot ni Myra. Alam mo parehas na parehas kayo ng sinasabi ng ate ko. Minsan lang naman daw sumama si Myra sa mga family gathering namin bakit hindi pa raw siya mag-adjust ng konti? Kaya lang nang sinabi ko yan sa kanya muntik na kaming mag-break. Kesyo yun daw siya at bakit niya raw babaguhin ang sarili niya para sa ibang tao. Natatawang sagot naman sa akin ni Peter. Pero hindi naman ibang tao yung pamilya mo Hindi niya ba naiisip na kung kayo talaga ang magkakatuluyan sa huli,
magiging pamilya niya rin yung tinatawag niyang ibang tao. Saka dapat alam niya kung paano irespeto ang mga magulang mo. Kasi kung iisipin sa ngayon, extra pa rin ang role niya sa buhay mo. Sagot ko pa. Medyo nainis na kasi ako sa ugali ni Myra sa totoo lang. Hindi ko talaga makita kung ano ang minamahal ni Peter sa kanya. Ang lalim naman nun napapailing na lang si Peter Papadudut. Totoo naman kasi. Sabi nga nila hindi ba mas alam ng mga magulang ang makakabuti sa mga anak nila? Hindi ko sinasabi na hayaan natin diktahan nila tayo at hayaan natin na sila ang pumili ng taong mamahalin natin, pero dapat alam natin kung paano papakinggan ang side nila. Nagigets ko naman yung sinasabi ni Myra na ayaw niyang baguhin ang sarili niya, pero parents mo kasi yung makakalaban niya eh. Kung ayaw niyang magbago, mag-adjust siya ng konti. Wala naman sigurong masama doon. Dagdag ko pa. Minsan nga sumama ka sa bahay namin kapag may celebration doon. Nakangiting yaya niya na nagpakunot naman ang noo ko. Ha? Bakit naman? Nagtatakang tanong ko. Feeling ko kasi makakasundo mo sina mama at ate. Ganyan na ganyan sila magsalita parang ikaw. Natatawa ang sagot naman niya na napakamod pa sa ulo niya. Sinishare ko lang yung opinion ko. Siyempre, if ever na magkaka-boyfriend ako, gusto ko kasundo ko yung pamilya niya. Para kapag nag-away kami, ako yung kakampihan at hindi siya. Pabirong sagot ko. At talagang yan pala ang plano mo ha? Natatawang sabi pa ni Peter. Biro lang. Malaki lang talagang respeto ko sa matatanda kasi doon din naman tayo pupunta eh. Wala naman sigurong magulang ang gustong maabastos sila ng mga anak nila o mas lalo ng mga karelasyon ng anak nila. Paliwanag ko naman sa kanya. Wala pa akong nagiging boyfriend noon pero yun talaga ang gusto kong mangyari, Papa Dudut. Yung makasundo ko ang pamilya ng magiging boyfriend ko. Sa bagay, tama ka dyan. Alam mo, ang swerte siguro ng magiging boyfriend mo. Kasi yung pagiging best friend mo pa nga lang sa akin sobrang alaga mo na. Paano pa kapag sa boyfriend mo na, hindi ba? Saka isa sa mga pinakagusto ng lalaki sa girlfriend nila yung marunong rumespeto sa magulang. Sana ganyan din si Myra para hindi kami madalas na nagtatalo. Ang sabi pa ni Peter. Alam mo, mas maswerte si Myra sa'yo kasi kahit ganon siya, tanggap mo ang lahat sa kanya. Nakangiti namang sabi ko sa kanya nang mabakasan ko ang lungkot sa boses niya. Wala eh. Mahal ko kasi talaga si Myra. Pero paano kaya kung… Wala pala. Biglang natatawang sabi niya. Nang hindi na niya tinuloy pa ang gustong sabihin. Paano kung ano? Curious na tanong ko. Wala, wag mo nang isipin yun. Tanggin niya na sinabayan pa ng pag-iling. Eto naman, binitin pa ako. Ano nga yun? Pangungulit ko kay Peter. Sige na nga. Naisip ko lang kung paano kaya kung nauna kitang nakilala kesa kay Myra. Hanggang mag-best friend pa rin kaya tayo hanggang ngayon? Sa wakas ay tanong niya. Ano namang klaseng tanong yan? Siguro pwede. Pabitin na sagot ko. Kahit na hindi ko alam kung ano ba ang tamang sagot sa tanong niya. Pwedeng ano? Pwedeng maging tayo? Tanong niya ulit na unti-unti nang nagpapakaba sa dibdib ko. Matagal na rin naman akong may pagtingin sa best friend ko. Hindi ko lang maamin kasi alam ko na may mahal siyang iba. Alam mo Peter, mabuti pa kumain na tayo. Gutom ka na yata eh. Kung ano-ano yung sinasabi mo. Sabi ko na sinundan ng mga pilit na tawa.
Hindi ko alam kung aware ba si Peter sa espesyal na pagtingin ko para sa kanya. Na hindi na lang mag-best friend ang nararamdaman ko para sa kanya. Never naman kasi akong nagpasaring o nagparamdam na gusto ko siya, Papa Dudut. Ine-enjoy ko lang talaga ang bawat sandali na magkasama kaming dalawa. Pero siguro habang mas lalong lumalalim ang friendship namin, mas nararamdaman niya rin na hindi lang best friend ang turing ko sa kanya. Halos araw-araw na kasi kaming magkasama. Iniiyak niya sa akin ang mga problema nila ni Myra. At ako naman ay palagi siyang pinapatawa para kahit papaano ay gumaan ang loob niya. Hanggang sa napadalas na nga ang pagtatalo nilang dalawa, kasunod noon ay ang pagkakaroon namin ng patago at bawal na relasyon ni Peter. Oo. Sa umpisa pa lang ay alam kong mali talaga dahil pumayag ako na maging second girlfriend ni Peter, Papa Dudut. Pero hindi ko na rin kasi mapigilan dahil matagal na nga rin akong may lihim na pagtingin sa best friend ko. Kaya naman ang sabihin niya sa akin na naguguluhan na siya sa nararamdaman niya kay Myra at sa nararamdaman niya para sa akin ay umamin na rin ako sa kanya. Pero syempre mahirap itago ang maling sekreto. Lalo na kung dalawa kayong gumagawa nito. Dahil nang minsan magkasama kami ni Peter sa isang kainan at magkahawa kamay pa, nakita kami ni Myra at kagad kaming nilapitan para kumprontahin. Papa Dudut, hindi na ako nag-deny sa kung ano ang meron sa amin ni Peter. Sinabi ko na pinupunan ko lang ang lahat ng pagkukulang ni Myra kay Peter. Sinumbat ko rin na hindi mambababae si Peter kung walang maling ginagawa si Myra. Kagad namang sumagot si Myra noon na wala siyang pagkukulang at masyado lang daw mahina ang ulo ko. Dahil hindi ko raw alam na gawain na pala ni Peter ang mambabae habang magkarelasyon silang dalawa. Kumbaga hindi ako ang unang naging babae ni Peter habang sila. At ang palaging ending daw ng lahat ay iniiwan ni Peter ang nagiging babae niya at bumabalik lang daw siya kay Myra. Hindi kaagad ako naniwala sa mga sinabi ni Myra noon. Alam ko at naniniwala kasi ako na iba ako sa mga naging karelasyon ni Peter. Kaya nga lang, Papa Dudut, nang yayain na ni Myra si Peter na sumama sa kanya ay kaagad itong sumunod. Naiwan tuloy akong nag-iisa sa kainan na yon. Siyempre hindi kaagad ako nagpatalo at hinabol ko pa sila hanggang sa labas. Hanggang sa pinauna na ni Peter na umalis si Myra para harapin at kausapin ako. Peter? Peter, sandali! Paghahabol ko kay Peter ng akmang tatalikuran na niya ako. Ano ba, Kayla? Bakit ba sunod ka ng sunod sa akin? Bulnyaw niya kaagad sa akin. Mag-usap naman tayo kahit saglit lang. Pakiusap ko sa kanya. Kayla, wala na nga tayong dapat pag-usapan. Madiing sagot niya. Meron. Peter, alam mong meron pa. Sigaw ko sa kanya. Naihilamos ni Peter ang mga palad niya sa mukha niya dahil sa sobrang inis bago muling nagsalita. Tapos na tayong dalawa, kaya tigil-tigilan mo na ang pagsunod-sunod sa akin. Pigil ang galit na sabi niya. Anong gano'n na lang yun? Itatapon mo na lang kung ano ang meron tayong dalawa dahil lang sa nalaman ni Myra ang tungkol sa atin? Pigil ang mga luhang tanong ko. Ano bang gusto mong gawin? Ang ipagpatuloy natin to? Pagbabalik niya ng tanong sa akin. Oo. Ipaglaban mo naman ako. Ipaglaban mo yung relasyon nating dalawa. Kaagad na sagot ko. Dahil yun lang naman ang gusto kong gawin niya. Ang ipaglaban niya kung ano man ang meron sa aming dalawa noon.
Kayla, I'm sorry. Alam kong kasalanan ko naman talaga pero mahal ko pa rin si Myra. Medyo kumalma na siya nang sabihin yon. Paano ako? Paano tayo? Naiiyak ko pang tanong sa kanya. Umiling si Peter at bakas sa mukha niya ang pagkaawa niya sa akin bago siya sumagot. Wala na ngang tayo. Hindi pa ba malinaw yon? Ayoko na. Tinatapos ko na kung ano man ang namagitan sa ating dalawa. Sorry kung nasaktan kita pero kasi hindi ko kayang mawala si Myra sa buhay ko. Kayla, lahat ng sinabi ko tungkol sa nararamdaman ko sa iyo, kalimutan mo na ang lahat ng yon. Siguro naguluhan lang ako nung sinabi mo na mahal mo ko. Nung sinabi mo na sana nauna mo na lang ako nakilala kaysa kay Myra. Nung pinaniwala mo ko na ako ang pipiliin mo sa huli. Ang galing mo rin, Peter eh. Ang galing-galing mong umarte at gumawa ng mga pick-up lines mo. Putol ko sa mga sinasabi niya dahil masyado nang masakit ang lahat. Maniwala ka. Hindi ko naman sinasadya na masaktan ka eh. Ang wika pa niya. Pero sinasadya mo na bilugin ang ulo ko para lokohin ako. Para sa tuwing mag-aaway kayo ni Myra, meron kang second girlfriend na tatakbuhan. Alam mo, bagay nga talaga na bumalik ka na lang kay Myra dahil pareho kayong masamaong ugali. Sumbat ko sa kanya bago ko siya tinalikuran. Papadudot, kahit na 1 taon lang ang naging relasyon namin ni Peter ay sobra pa rin akong nasaktan. Siya kasi ang unang lalaki na pinapasok ko sa buhay ko. First boyfriend, first kissed, first sa lahat ng pwedeng maging first noon. Kaya naman siguro sobra rin akong nasaktan bukod sa binigay ko sa kanya ang buong pagmamahal ko. Ibinigay ko rin kasi sa kanya pati na ang pagkababae ko. Oo, kasalanan ko rin dahil pumayag ako na maging pangalawang girlfriend niya at umasa ako na pipiliin niya ako sa huli. Pero wala eh, nagpakatanga lang ako para sa wala. Mabuti na lang at hindi ko na rin siya nakasama ng matagal dahil pareho kaming graduating. Hindi na rin kami masyadong nag-uusap maliban na lamang kapag may kinalaman talaga sa mga subject o thesis namin. And after graduation nga ay hindi na kami ulit pa nagkita. Bagay na pinagpasalamat ko talaga noon. Pagkatapos ng 1 taon ay nakilala ko naman si Josh. Ang katrabaho ng pinsang ko na dinala niya sa isang family gathering namin. Nagkapalitan kami ng number at hindi nga nagtagal ay naging boyfriend ko na siya, papadudot. Guwapo kasi si Josh, medyo presko pero mabait naman siya. Hindi kami madalas na magkasama dahil pang umaga ang trabaho ko at panggabi naman siya. Pero kahit paano ay gumagawa siya ng paraan para magkita kami. At sa 6 na buwan na relasyon namin ay never siyang gumawa ng bagay na makapananakit sa akin. Yun pala, papadudot, may mga lalaki lang talaga na sadyang magaling magtago. Ewan ko ba kung bakit hindi ko kaagad nahalata si Josh dahil siguro masyado ko siyang pinagkatiwalaan at minahal noon. Nangyari kasi to nang minsang mag-isa akong kumain sa isang restaurant. Monthsary pa namin yun ni Josh. Pero hindi kami magkasama dahil overtime daw siya sa kanyang trabaho. At nagulat na lamang ako nang makita ko siyang nasa loob ng restaurant at parang may ibang hinihintay. Hindi ko naman kaagad siya sinugod dahil baka naman nagkakamali lamang ako ng hinala. Ang ginawa ko noon, tinawagan ko muna siya at tinanong kung nasaan siya ng mga oras na yon. Pero mas nagulat ako sa sinagot niya sa akin.
dahil sinabi niya na nasa opisina nga siya at naka-overtime. Kahit kitang-kita ng dalawang mata ko na nasa loob kami ng iisang restaurant. Doon ko na siya nilapitan at pilit na pinaamin kung sino ba ang babae na hinihintay niya. Siyempre wala namang lalaki ang kaagad na aamin sa pagkakamali niya. Ang dami niya pang dinahilan sa akin na kung ano-ano habang pilit akong pinapaalis sa lugar na yon. Nagmatigas ako at sinabi ko na sigurado ako na may ibang kamit si Josh kaya sinabi ko na hindi ako aalis. Hanggang sa dumating na nga ang babaeng katagpo ng boyfriend ko. Han, sorry na late ako. Ang traffic kasi papunta rito. Sabi ng babae nang makalapit na kay Josh at hinalikan pa siya sa may labi. Susugod na sana ako pero pinigilan ako ni Josh at bumaling pa sa babae. Han, hintay mo na lang ako sa kotse. Medyo kinakabahang utos niya rito. So eto pala ang isa pang girlfriend mo? Taas kilay na tanong ko. Excuse me Han, sino ba tong chief na to? Inis na tanong din ng babae kay Josh. Huwag mo kong matawag-tawag na chief ha dahil sabit ka lang sa usapan na ito. Sagot ko sa kanya. Ako sabit? Sigurado kami sa mga pinagsasasabi mo? Sarcastic na tanong niya. Sino ba yung bigla na lang umeeksena at nakikisawsaw sa isang relasyon? Balik tanong ko sa kanya. Nanggigigil na talaga ako pero pinigilan ko lang ang sarili ko na magwala. Kayla, tama na. Ayoko ng gulo dito. Saway ni Josh sa akin. Mas lalo naman ako. At kung gusto mo, napakalmahin ako, paalasin mo yung babae mo at mag-usap tayong dalawa ngayon din mismo. Ang utos ko sa kanya. Miss, alam mo lalo ka lang nagmumukhang tanga. Dahil mukhang wala ka talagang alam sa amin ni Josh. Sabi ng babae na may mapang-asar pang ngiti sa mga labi. Baka ikaw ang walang alam. Na ako lang naman ang girlfriend ng nilalandi mong lalaki. Bulyaw ko sa kanya. Tama na nga kasi, tumigil ka na. Huwag mo nang awayin si Jen. Inis na saway pa ni Josh. Teka lang, bakit kinakampihan mo yung babae na yan? Ako ang girlfriend mo. Nabuntun ko na lalo ang galit ko kay Josh. Dahil ako lang naman ang asawa niya at nanay ng dalawang anak niya. Nakangising sagot naman ni Jen. Ano? Tanging nasabi ko na lamang dahil parang biglang natuyuan ng laway ang lalamunan ko sa mga narinig ko. Oh, bakit bigla ka na lang natameme? Kanina lang ang tapang-tapang mo. Hindi ka bingi kung sino ka mong babae ka at tama ang lahat ng mga narinig mo. Asawa lang naman ako ng kiniklaim mo na boyfriend. Muling pangaasar niya. Hindi totoo yan? Umiiling na sagot ko. Hindi ka naniniwala? Gusto mo bang pakitaan kita ng marriage certificate namin ni Josh at birth certificate ng dalawang anak namin? Sige, tara sa kotse. Nandun lahat ng mga papeles ko. Paghahamon ni Jen. Jen, tama na. Mauna ka na sa kotse. Susunod na lang ako. Ang utos ni Josh sa katabi niya. Sige, pero kapag wala ka pa in 5 minutes iiwanan talaga kita. Pagbabanta naman ni Jen bago kami iniwanan ni Josh. Totoo ba? Totoo ba ang lahat ng sinasabi ng babaeng yon? Naiiyak na tanong ko. Kayla, sorry. Hindi ko naman alam na magkakaganito ang lahat. Paliwanag ni Josh. Anong ibig mong sabihin na magkakaganito? Nalalandiin mo ako kahit may asawa at anak ka na pala? O bigla mo na lang nakalimutan na pamilyado ka na palang tao nung niligawan mo ako? Ano? Ano doon? O baka naman may iba ka pang gustong ibigay na kasinungalingan?
Baka sakaling mauto mo pa ako, Josh. Umiiyak na sumbat ko sa kanya. Wala na. Dahil lahat ng sinabi ni Jen ay totoo. Sorry kung niloko kita. Kasal na ako at hindi ko na siya pinatapos pa sa mga sinasabi niya at malakas ko na siyang sinampal sa galit ko. Napaka manluloko mo. Pare-pareho lang kayo na manggagamit at sinungalin. Wag na wag ka nang uulit magpakita sa akin. Sigaw ko sa kanya bago ko siya iniwanang nakahabol tingin lamang sa akin. Papa Dudut, hindi rin pala alam ng pinsan ko na pamilyado na si Josh nang ipinakilala niya yon sa akin. Ang buong akala niya ay single ito kaya nireto ito sa akin. Pagkatapos ng araw na yon ay hindi na rin ulit nagpakita o nagparamdam pa si Josh. At sa pangalawang pagkakataon ay naging extra na naman ako sa isang relasyon na akala ko ay ako na ang bida. Sobrang nasaktan ako noon at natakot na akong magtiwala sa mga lalaki. May dumating naman na ibang manliligaw pero hindi na muna ako nag-entertain pa. Pakiramdam ko kasi pare-pareho lamang silang manloloko at manggagamit. At dahil 2 beses na akong nasaktan sa parehong dahilan, hindi ko na ulit alam kung kaya ko pa bang magtiwala at magmahal muli. 3 taon akong nag-focus sa trabaho, Papa Dudut. Okay naman kasi ako sa pagiging single. Pag-uwi, diretso na ako sa bahay galing sa trabaho o kaya naman ay pamamasyal at panonood ng sine na mag-isa lamang ang ginagawa ko. Hindi ako naging mapaghanap dahil sabi ko noon sa sarili ko ay darating ang tamang lalaki sa tamang panahon. Hanggang sa nakilala ko na nga si Gio, ang bagong area manager sa department namin. At dahil parehong team ang hinahawakan namin ay madalas kaming magkasamang 2 noon. Mabait si Gio, matangkad, matipuno ang pangangatawan at lalong gumagwapo kapag ngumingiti siya. Palabiro din siya at palagi niya akong napapatawa. In short ay masaya siyang kasama dahil nagkiklik talaga ang personality naming dalawa. Pero papadudot nang malaman ko na may girlfriend pala si Gio ay nagsimula na akong umiwas sa kanya. Pakiramdam ko kasi alam ko na kung saan pupunta ang closeness naming dalawa. Ayokong mag-assume pero sa 4 na buwan na palagi kaming magkasama, alam ko sa sarili ko na nagkakagusto na ako sa kanya. Kaya bago maulit ang naging katangahan ko sa unang 2 relasyon ko noon ay tuluyang ko na nga siyang iniwasan. Napansin naman kaagad yon ni Gio, kaya kinumpronta niya ako tungkol sa bagay na yon. Sobrang nag-deny pa ako tungkol sa nararamdaman ko hanggang sa mapaamin na ako na nagsisimula na akong magkagusto sa kanya. Pero kaagad ko ring sinabi na wala akong intensyon na manira ng relasyon. Ayoko na maging extra o pangalawa lamang sa isang relasyon. Kaya ako nang lumalayo sa kanya noon. Pero hindi ko inaasahan ang malalaman ko na tungkol sa nararamdaman niya para sa akin at sa girlfriend niya na si Laila. Matagal na ako naguguluhan sa nararamdaman ko kay Laila at sa nararamdaman ko sa iyo, Kyla. Sa tuwing kasama ko siya, ikaw yung iniisip ko na sana ay kasama ko ng mga oras na yon. Na sana tayong 2 na lang. Seryosong sabi ni Gio. Umiling ako at kaagad na pinunasan ng mga luhang namumuo sa gilid ng aking mga mata. Ayun na naman kasi ako. Magiging pangalawa na naman sa buhay ng isang lalaki. Alam mo Gio, baka naguguluhan ka lang talaga kaya nasasabi mo ang mga yan. Pero si Laila pa rin talaga ang mahal mo. Narinig ko na yan eh. Alam ko na kung saan papunta itong usapan na ito.
ang sabi ko sa kanya. Isa lang naman ang sigurado ko ngayon. Mas masaya ako kapag ikaw ang kasama ko. Kayla, alam ko namang mali pero hindi ko mapigilan eh. Hindi ko makontrol ang puso ko at mas mahihirapan ako ngayong umiiwas ka sa akin. Sagot naman niya. Dahil yun naman ang tama, hindi ba? Kung ano man yung nararamdaman natin ngayon, kung ano man tong sinasabi natin ngayon, alam mong lahat ito ay mali, muling sabi niya. Ayoko na kasing pumasok sa maling relasyon, ayoko nang magkamali at maging kawawa lang sa huli, Papa Dudut. Ano bang mas tama? Ipagpatuloy ko ang relasyon sa taong hindi ko na mahal, Kayla? Ikaw na nga yung mahal ko eh. Ikaw na yung gusto kong makasama. Ang giit naman ni Gio. Pero paano nga si Laila? Gio, ayoko nang maging pangalawa. Pagod na ako maging extra sa isang relasyon. Nahihirapang sabi ko. Ayoko nang makasira sa isang relasyon at ayoko na rin maging pangalawa pang muli. Hindi ko na tuloy alam kung saan ko pa ilalagay ang sarili ko sa sitwasyong yon. Ano bang tingin mo sa akin? Salawahan? Seryoso ako nang sinabi ko sa iyo na ikaw ang gusto ko. Na ikaw yung gusto kong mahalin. Hirap na kasi ako. Nahihirapan na ako sa tuwing iniiwasan mo ko. Kaya nakapag-decide na ako na i-give up ko ng relasyon namin ni Laila bago pa ako tuluyang magkasala sa kanya. Sagot naman ni Gio. Hindi ko na alam. Naguguluhan na ako. Alam kong mali lahat ito pero hindi ko na alam ang isasagot ko sa iyo. Naguguluhang wika ko naman. Pero mahal mo naman ako, hindi ba? Tanong niya. Oo, kaya nga iniiwasan kita kasi alam ko naman kung saan pupunta ito. Alam ko na sa huli hindi rin naman ako ang pipiliin mo. Kasi palaging ganun yung nangyayari sa akin. Palagi akong naiiwan. Hindi ko na napigilan ang sarili kong tuluyan ng umamin sa kanya, Papa Dudut, ng tunay kong nararamdaman. Hindi na ngayon. Dahil sa pagkakataon na ito, ikaw na yung pipiliin ko, Kayla, ang wika ni Gio. Hindi ko alam kung tama bang hinayaan ko na lamang na mangyari ang lahat, Papa Dudut. Na mahulog ang loob namin sa isa't isa ni Gio kahit alam ko na may karelasyon siyang iba. Pero sinubukan ko naman talagang umiwas sa kanya noon para makalimutan ko na ang nararamdaman ko para sa kanya. Nagkataon lang na si Gio naman ang lumapit sa akin. Papa Dudut, kagaya ng sinabi ni Gio ay tinapos na niya ang 2 taon na relasyon nila ni Laila. Ako ang pinili niya at sa totoo lang ay nagigilty naman ako dahil kung iisipin ay walang naging kasalanan si Laila kung hindi ang mahalin lamang si Gio. Pero Papa Dudut, naniniwala kasi ako na deserve ko rin naman ang maging masaya. Isa pa ay sinubukan kong umiwas kay Gio noong una and that time siya na ang lumapit at ako naman ang pinili niya. Sa unang 3 buwan ng relasyon namin ni Gio ay naging magaan ang lahat, Papa Dudut. Lalo na at siya ang tipo ng boyfriend na maalaga. Palagi siyang nagbabaon ng mga niluluto niyang pagkain para sa lunch namin. Tuwing weekend din ay lumalabas kami since pareho ang rest day naming dalawa at mahilig din siyang magbigay ng mga regalo kahit walang okasyon. Masaya na ako noon sa relasyon naming dalawa at akala ko ay pwedeng palagi na lang talaga kaming masaya. Pero hindi pala. Minsan kasi nang mag-date kami ni Gio at ma-late ako nang dating ay nakita ko siya na may kausap na ibang babaeng medyo may edad na. Niyakap pa siya nito ng mahigpit bago umalis sa lamesa kung saan niya ako hinihintay.
Nang malapitan ko na nga siya ay saktong wala na ang babae doon. Tinanong ko kay Gio kung sino ang babaeng yun at sinabi niya na si Tita Marlene daw. Ang sabi ko ay sayang at hindi ko naabutan. E di sana naipakilala ako ni Gio sa tita niya. Pero nagulat ako nang sabihin ni Gio na hindi niya pala tita yon, kung hindi mommy ng ex-girlfriend niya na si Laila. Saglit lang naman daw silang nagkumustahan at nakwento pa niya na close daw kasi talaga siya sa family ni Laila, lalo na sa mommy nito na si Tita Marlene. Naisip ko noon na oo nga naman. 2 taon ang relasyon nila noon ni Laila, kaya magiging close na talaga siya sa pamilya nito. Naramdaman naman kaagad ni Gio ang pagkainis ko at nilambing niya ako kaagad. Sinabi niya na tapos na ang relasyon nila ni Laila at ako na ang present niya. Kaya dapat ay hindi na ako mag-worry pa sa kwento ng nakaraan niya. Pinanghawakan ko yon, Papa Dudut, pero syempre para sa isang babaeng kagaya ko na 2 beses nang nasaktan at naiwanan, hindi ganon kadali ang magtiwala sa iba kahit pa sa bagong tao na mahal ko. Isang araw ay nagde-date kami ni Gio noon sa isang fast food. Biglang tumunog ang chat message tone ng cellphone niya na nasa loob ng bag niya na naiwan sa akin. Nakapila kasi siya para bumili ng pagkain namin habang ako naman ay naghihintay sa lamesa. Ewan ko ba kung bakit kinuha ko ang cellphone ni Gio na alam ko ang password at binasa ko ang chat sa kanya. Nakita ko na galing yon kay Tita Marlene, ang mami ni Laila, at nabasa ko doon ang message na, "Hi Gio, kumusta ka na? Miss ka na raw ng anak ko. Dalaw ka dito sa bahay kapag may time. Ingat palagi." Napabuntong hininga na lamang din ako noon dahil naisip ko na kahit na ilang buwan na kaming magkarelasyon ni Gio, nakakausap pa rin pala niya ang mami ng ex-girlfriend niya. Hindi lang doon natapos ang pakikialam ko sa cellphone niya at may nabasa pa akong chat na nangungumusta si Laila sa kanya at nagyayaya na sa bahay na sila mag-ayos ng papeles. Kung para saan ang papeles na yon ay hindi ko na alam dahil hindi na nabanggit sa chat. Hanggang sa hindi ko na napansin na nakabalik na pala si Gio sa lamesa namin. "Babe, sorry ang haba kasi ng pila pero..." Natigilan siya sa sinasabi niya nang makita niyang hawak ko ang cellphone niya. "Bakit hawak mo ang cellphone ko?" tanong ni Gio. May nagchat lang kasi. Eto oh." Nauutal na sagot ko bago ko sinoli sa kanya ang cellphone niya na kaagad naman niyang kinuha. Tahimik niyang nilagay ang mga pagkain sa lamesang nakapagitan sa aming dalawa bago kami sabay na nagsimulang kumain. Nagte-text pa rin pala sa iyo ang mami ni Laila?" Basag ko sa katahimikang namamagitan sa aming dalawa. "Paminsan-minsan lang. Ayun nga na kwento ko naman sa iyo na naging close kami sa pamilya niya, hindi ba? Kaya nagkakamustahan pa rin kami. Babe, pwede ba next time huwag kang makikialam sa cellphone ko nang hindi ko alam? I mean okay lang naman kasi wala naman talaga akong tinatago sa iyo pero... Okay, gets ko na, sorry." Pinutol ko na ang sinasabi niya dahil alam ko na mali talaga ako pero syempre hindi ko pa rin maiwasan ng mainis. "Magtatampo ka na naman ba?" ang sabi niya. "Hindi ako nagtatampo. Kumain na tayo. Sayang ang oras natin kasi baka abutan pa tayo ng traffic pa uwi," ang sabi ko. "Oh," sambit ni Gio bago nilagay sa lamesa ang cellphone niyang nakabukas sa Messenger app. "Buksan mo na isa-isa ang inbox ko tapos i-check mo lahat ng text o chat messages ko. Para makita mo na wala naman akong ginagawang masama o kami ni Laila." Dugtong pa niya. "Hindi ko naman kailangan gawin yun
May tiwala ako sa iyo at alam ko na hindi naman talaga nagsisinungaling ka. Sorry na, kasalanan ko naman talaga kasi hindi ko dapat pinakialaman na ng gamit mo. Hindi ko na uulitin. Medyo guilty na sagot ko. Huwag ka na mag-sorry. Naiintindihan ko naman kung bakit ganyan ang iniisip o nararamdaman mo ngayon. Basta babe, eto ang tandaan mo. Ikaw ang pinili ko dahil ikaw na ang mahal ko. Paglalambing naman niya sa akin. Minsan ay hindi ko na alam kung napaparanoid lang ba ako o sadyang iba talaga ang kutob na nararamdaman ko, Papa Dudut. Malaki naman po ang tiwala ko kay Gio pero malaki rin kasi ang trust issue ko. Dahil na rin siguro sa mga naging boyfriend at karanasan ko noon. Pakiramdam ko lagi ako pa rin ang maiiwan sa bandang huli. Takot ako na hindi piliin. Mabuti na lang at understanding talaga si Gio at palagi niyang iniintindi ang pagiging paranoid ko. Kaya kahit papaano ay nawawala ang takot ko na iiwanan niya ako at bumalik siya kay Laila. Pero siguro nga kapag may history na talaga ng ilang beses na panluloko ang isang tao, sobrang hirap na talaga para sa kanya ang ibalik ang buong tiwala para sa iba. Lalo na sa napakaliit lang na pagkakamali na magagawa nito sa kanya. Nang minsang nagpasama kasi ako kay Gio na mag-grocery ay sinabi niya na lalakarin niya raw ang mga papeles para sa pagbili niya ng bagong kotse. Pero nag-promise naman siya na sa apartment ko siya magdi-dinner kaya ipagluto ko raw siya ng masarap na pagkain. Naniwala naman kaagad ako noon, Papa Dudut. Pero ewan ko ba kung mapaglaro lang ang tadhana o sadyang maliit lang ang kalookan para sa aming tatlo ni Laila at ni Gio. Dahil habang sakay ako ng taxi ay nakita ko na nakapark sa labas ng mall ang kotse ni Gio at magkasunod silang bumaba ni Laila mula doon sa loob. Pinigilan ko ang sarili ko na magwala at sa halip na sa grocery ako dumiretso para mamili ay bumalik na lamang ako sa apartment at doon ay umiyak ng umiyak. Hindi kasi ako makapaniwala na sa pangatlong pagkakataon ay niloko na naman ako ng lalaking pinakamamahal ko. Bakit ba sobrang malas ko sa lalaki? At bakit ba palagi na lang akong niloloko? Hindi na rin ako nagluto ng gabi na yon, Papa Dudut. At nang makarating nga si Gio sa apartment ko, ay nagtaka pa siya kung bakit walang nakaluto na pagkain para sa hapunan. Sarcastic ko pang tinanong sa kanya kung hindi pa ba sila kumain sa labas ng babaeng kasama niya. Nag-deny pa siya noong una at sinabing wala siyang ibang kasama na mag-ayos ng papeles. Pero nang sabihin ko kung ano ang nakita ko ay doon na rin umamin si Gio sa akin. At doon na rin sumabog ang galit sa dibdib ko dahil sa hindi niya pagsasabi sa akin ng kung sino ang buong maghapon na kasama niya. Alam mo sana tumawag ka na lang at sinabi mo na umagahin ka ng uwi dahil magkasama kayo ng isa pang girlfriend mo. Baka mas naniwala pa ako kapag yun ang sinabi mo. Sumbat ko kay Gio. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo? Wala nga kaming relasyon ni Laila at mas lalong hindi kita niloloko. Hindi ko naman tinago sa iyo na nagkakatext kami paminsan-minsan, hindi ba? Pero hanggang doon lang yun. Oo, mali na ako na nagsinungaling ako kanina dahil alam ko namang hindi ka papayag kapag sinabi ko na magkasama kami ni Laila na mag-ayos ng papeles ng kotse. Alam ko magagalit ka. Kaagad na sagot niya. Sa tingin mo hindi ako magagalit kapag nahuli kitang magsisinungaling sa akin ang dahil sa kanya? Gio, alam mo naman yung kwento ng dati kong nakarelasyon, hindi ba? Alam mo kung gaano ako natakot na magtiwalang muli. Pero nilabanan ko yun. Nilabanan ko yun para sa'yo tapos ngayon sisirain mo lang ang lahat? Naiiyak kong sabi sa kanya. Kayla, sorry na.
Inaamin ko naman na nagkamali talaga ako. Ayusin na lang natin to. Huwag na nating palakihin pa, please. Pakiusap niya sa akin. Kaagad naman akong umiling habang naluluha. Ewan ko. Hindi ko na alam, Gio. Tanging nasagot ko na lamang dahil sobra na talaga akong nasasakta noon. Please naman, ayusin na lang natin to kasi wala lang naman talaga to eh. Ayokong mawala ka sa akin. Maniwala ka, Kayla. Ikaw nang mahal ko. Sorry kung nagsinungaling ako. Hindi ko na uulitin pero please. Please ayusin na natin to. Muling pakiusap niya. Gio, pwede bang umalis ka muna ng apartment ko? And please lang din, wag mo muna akong tatawagan o iti-text. Gusto ko munang pag-isipan kung dapat pa ba talaga nating ayusin to. Sagot ko naman sa kanya. Wag mo naman akong paalisin nang hindi natin naaayos to. Ano pa bang gusto mong gawin para maniwala ka sa akin na ikaw ang mahal ko? Ikaw lang. Pagpupumilit pa niya. Gio, please. Lalo lang ako naguguluhan sa ginagawa mo. Alam ko namang hindi lang ikaw ang may mali sa relasyon na ito. Pati na rin ako. Kaso sa totoo lang sobrang hirap na akong magtiwala. Lalo na sa nangyari sa ngayon. Kaya please, bigyan mo muna ako ng oras para mag-isip. Ako naman ang nakiusap sa kanya. Hindi kaagad siya umalis at ilang beses pang nakiusap na ayusin namin ang relasyon namin. Pero sobrang sakit na nararamdaman ko noon. Hindi ko alam kung may dapat ba kaming ayusin. Kaya pinilit ko na lang siyang paalisin sa apartment ko at sinabi ko na ayaw ko na muna siyang makita pa. Papadudot hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin po kinakausap si Gio. Natatakot at naguguluhan pa rin ako sa kung ano ang dapat kong maging desisyon. Paano kung bigyan ko siya ng isa pang pagkakataon pero maging tama pala talaga ang hinala ko na hindi ako ang mahal niya? Paano kung ako naman ang maiwan at hindi piliin sa bandang huli? Paano kung maulit yung dati na ako palang extra sa kwento naming tatlo nina Gio at Laila? Isang linggo pa lang ang nakakalipas mula nang mangyari ang pagtatalo namin. At nagdesisyon ako na makipag-cool off muna sa kanya. Ayoko na kasing magpadalos-dalos pa ng desisyon, Papa Dudut. Alam kong parating ang buhay natin ang masaktan tayo ng dahil sa pag-ibig pero hanggat maaari sana ay gusto ko na yung iwasan. Ayoko na magpagamit at maiwan lang sa bandang huli. Si Gio naman ay hindi pa rin sumusuko sa panunuyo sa akin kahit na hindi ko na siya halos kinakausap o pinapansin pa kahit sa trabaho. Papa Dudut, gusto ko naman talaga siyang patawarin at ayusin na ang relasyon naming dalawa. Kaya nga lang ay mas nangingibabaw ang takot na nararamdaman ko. Ang takot na maiwan at hindi piliin sa bandang huli. Dito ko na muna tinatapos ang sulat ko at sana po ay matulungan niyo ako sa kung ano ang desisyon na dapat kong gawin sa pakikipagrelasyon ko kay Gio. Dapat ko na ba talagang tapusin ang lahat? O dapat pa akong magtiwalang muli sa kanya? Abangan ko po ang mga komento ng mga listeners mo sa iyong channel. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko, Papa Dudut. God bless and more power. Lubos na gumagalang, Kayla. Walang sino man sa atin ang gustong maging extra sa isang kwento ng pag-iibigan. Pero kailan nga ba natin masasabi na tayo ang bida sa isang kwento? Kapag tayo ang pinili o kapag tayo ang minahal pero iniwan pa rin? Maraming salamat kay Kayla sa pagbabahagi nitong kwento mo. Ramdam ko na hanggang ngayon ay naguguluhan ka pa rin sa sitwasyon mo lalo na sa naging relasyon ninyo ni Gio. Ang maipapayo ko lang,
Bakit hindi mo subukan na ibigay ang iyong totoo at buong pagtitiwala sa kanya? Alam ko na nakakatakot dahil nga sa dalawang naging karanasan mo sa pag-ibig. Pero mas nakakatakot kasi kapag ni minsan ay hindi mo man lang sinubukan na sumugal para sa taong mahal mo. Siguro nga nandyan pa rin si Gio na hanggang ngayon ay sinusuyo ka at nagpaparamdam ng pagmamahal para sa iyo. Pero tandaan mo na lahat ng tao ay marunong mapagod kahit gaano ka pa kamahal nito. Kung hindi mo pa kayang magtiwalang muli ay sabihin mo ng maayos kay Gio na hindi ka pa handa talaga na pumasok sa isang relasyon. Pero Kyla, sa oras na muli mong tanggapin at pabalikin si Gio sa buhay mo, ang ibig sabihin noon ay muli siyang dapat na pagkatiwalaan ng iyong buong puso at pagmamahal. Alisin mo ang lahat ng issue mo sa mga naging dati mong karelasyon at simulan mo na ang bagong chapter ng kwento ninyong dalawa ni Gio. Ang kwentong pag-iibigan kasi parang pagluluto yan. At ang isa sa mga pinakamahalagang sangkap ay ang salitang tiwala. Tiwala na dapat alam nating ibigay sa tamang tao at ingatan naman kapag binigay sa atin ito. Maraming salamat muli kay Kyla sa pagsulat mo sa amin at sana kahit paano ay natulungan ka ng aking payo o ng mga nagiging tagapayo nating mga listeners sa ating comment section. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Papa Dudut. Ini-invite kayong lahat na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.